araw, Binibining Amelia. Magandang araw din. Nais kong itanong kung bakit mo ako kilala. Kilala po kasi kayo ng aking mga magulang sapagkat namamasukan sila dati sa inyong bahay. Ah, ikaw ba ay anak ni Mang Florado at Manang Cecilia? Opo. Binibining Amelia, maaari ko po ba kayong tanungin kung anong pakay niyo dito sa aming baryo? Ako po ay dumadalaw lamang sapagkat namatyagan ko ang napakagandang tanawin dito. Ganun po ba? Binibining Amelia, kung hindi niyo sana mamasamain, nais ko po sana kung ipasyal rito sa aming munting baryo. Ikinigagala ko, Ginoo, ang iyong payo. Nagtuloy-tuloy ang pagbisita ni Amelia sa munting baryo sa dalawang dahilan. Una, dahil nagbibigay ng magaan na pakiramdam kay Amelia ang kalikasan sa munting baryo. At pangalawa, sa kadahilanang nandoon si Lorenzo. Una pa lang niya nakita si Lorenzo, magaan na ang kanyang loob. Nagagalak siya kapag silang dalawa ay magkasama. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nahulog ang puso ni Amelia kay Lorenzo. Labis itong namangha sa katauhan nito at gayon din si Lorenzo kay Amelia. Bakit mo tinapunan ang napakamahal kong sapatos na galing pang Espanya? Punasan mo ang aking sapatos! Ngayon din! Pasensya na po, senyor. Hindi ko po sinasadya na ikaw ay matapunan. Pasensya na po, senyor. Hindi po sinasadya ng aking anak ang kanyang ginawa. Kayo mga ampas lupa! Wala kayong karapatan! Paano kung natapunan din ang aking polo? May sapat ba kayong salapi para mabayaran ito? Pasensya na po, senyor. Abay, wala kayong magagawa dahil salot kayo sa lipunan. Kayo mga babae ay nararapat lang nakakulong sa inyong mga bahay. Po, senyor. Sa susunod, kami na po ay magiging maingat. Hindi ko kailangan ng iyong kapatawaran, hampas lupa! Abay, nararapat lang ang ginawa ni Sr. Ignacio sa mag-inang yan. Yung si isang hamak na nilalang. Padaan po. Mawalang galang na po, senyor. Thank you, Chica. Kasi SLE do senyor Fidel. Hindi talaga ako paniwala. Ang panghas ang kanyang ginawa. Ako'y natatakot sa patutungan ng babae. Hindi po sinasadya ng binibining ito ang kanyang nagawa. Naway ipagpaumanhin niyo po sila. Sino ka? Sa aking pagtanaw, para kang galing sa mayamang pamilya. At bakit mo pinagtatanggol ang pamilyang ito? Sapagkat wala po silang ginagawang masama, senyor. Anong wala? Nakikita mo ba ang kalagayan ko ngayon? Wala silang karapatan upang tapunan ang aking pinakamamahal na sapatos. Dapat lang sa kanila ay mawala. Tila ang iyong utak ay nakakain ng dumi na galing sa lipunan, senyor. Ano? Paulit-ulit na sinasabi ng mag-ina na hindi sinasadya ang pagtapon. At labis kayong nagalit dahil lang sa isang munting mantsa dyan sa iyong sapatos? Ikaw ba, senyor, ay nag-iisip ng tuwid? Abay, wala kang galang babae. Sino ka para sugutin ako? Isa ka lang ding hamak na babae. Kaya walang karapatan sa mundong ito. Nararapat lang sa inyong madamok sa inyong bahay. Hindi ako naniniwala na walang karapatan ang mga kababaihan, senyor. Para sa inyong kaalaman, kaming mga babae ay mas higit pang kakayahan kaysa sa inyong mga kalalaki. Senyor, nais ko ding sabihin sa inyo, isa pong marangal na tungkulin ang pagiging may bahay. Pero kayang-kaya din naming mga kababaihan ang ginagawa ninyong mga kalalakihan sa labas ng bahay. Ano sinasabi niya? Kaya wag na wag niyong maliitin ang kakayahan naming mga kababaihan at ikulong. Sapagkat mas matalas pa kami sa kutsilyo, senyor. Wag na wag mo kong pangaralan, babae. At wag niyong ipilit na kaya niyong sumabay sa aming mga laki. Dahil pangalawa lamang kayo sa amin. Ha? Ano ba? Magsitahimik na kayo? At ito ang lagi niyong tatandaan. Mapababae o lalaki, mahirap man o mayaman, pantay-pantay tayong lahat.
Amelia! 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 Ay! Ano ka, ate? Abay, kaya pa ako tawag ng tawag sa iyo. Ngunit ang iyong utak ay lumipad sa kawalan. Halika dito at tulungan mo kung magwalis ng mga dahon. Amelia! Amelia! Bakit nakatulala ka rin naman diyan? Ano ba ang nasa isip mo at ikaw ay nagkakaganyan? Wala po, ate. Marami lang ang mga katanungan na nabuo sa aking isipan. Talaga ba? Halika dito at tayo ay mag-usap ukol sa mga katanungan na ilan. Ate, bakit hindi po pantay ang pagtanaw ng mga tao sa ibang antas ng buhay sa mundo ito? Kasalanan ba ng mga tao na ipinanganak sila sa antas na kinamumuhian ng iba? At may nagawa bang masama ang mga kababaihan upang ikinamumuhian tayo ng mga kalalakihan? Wala na ba tayong karapatan upang maabot ang ating mga pangarap? Pantay-pantay naman tayo. Tayong mga lalaki at babae pare-parehong may mata, may utak, may kamay. Ngunit, bakit ang hirap abutin ng tuktok na matagal na nating gustong makamit? Amelia, sa katunayan, parati ako nakakakita ng mga pang-aabuso ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Pang-aabuso sa mga walang kapangyarihan. Nais ko'y pakain sa kanilang mga utak at tayong lahat sa mundong ito, mabababae man o lalaki, matanda o bata, mahirap man o mayaman, tayong lahat sa mundong ito ay pantay-pantay lamang. Pare-parehas tayong huminga sa isang hangin. Pare-parehas tayong may pangarap. Ngunit, palagi nauuna ang takot sa aking dibdib. Tila ba, ako ay hinahatak ng mga tao upang itikom ang aking mga bibig. At Amelia, nabalitaan ko na ikaw ay nasangkot sa gulo na hindi ka dapat madamay. pasensya na po, Ama. Hindi ko napigilan ang aking damdamin. Kilala mo ba ang iyong binangga? Pasensya na po, Ama. Hindi na po mauulit. Abay, siyempre, itiko mo ang iyong bibig na puno ng pantasya ukol sa kapangyarihan ng kababaihan. Amelia, di ba matagal ko nang pinapangaral sa iyo kung ano dapat ang kinikilos ng mga babae? Paumanhin ina, papangaralan ko po itong si Amelia. O siya, tayo na'y bumalik sa ating pagkain. Siya nga pala, Amelia. Kilala mo ba ang anak ni Antonio? Yung si Mateo? Opo, Itay. Bakit po? Matagal na kaming magkaibigan ng ama ng batang iyon. Napakabait niyang bata. Napagdesisyonan na namin ni Antonio na kayo ay magkaisang dibdib. Hindi ba, Corazon? Abay, matagal ko nang gusto na pakasalan ng ating anak si Mateo. Malaki ang tutulong nila sa pag-unlad sa ating bayan. Ano po, Ina? Papakasalan ko po ang anak ni Senyor Antonio? Na si Mateo? Oo, napagplanuhan na namin lahat kung kailan kayo ikakasal at kung kailan ito mangyayari. Ama, Ina, pwede ko po bang pag-isipan muna iyan? Sapagkat labis po akong nabigla at hindi po ako sang-ayon sa inyong mga plano. Wala ka nang magagawa, kundi sumunod na lamang sa aming mga plano. Bukod doon, madali namang mahalin si Mateo sapagkat napakabait niyang bata at alam kong aalagaan kanya ng mabuti. Ama, pasensya na po. Ngunit may ibang Ginoo na pumuka sa aking puso. At bago po sana kami magkaisang dibdib, nais ko po sanang maging isang matanyag na manunulat. Ano? Iyong papakasalan ng anak sa Dukat, si Lorenzo? At ikaw ay magiging tanyag na manunulat? Nag-iisip ka ba? Marahil ikaw ay nahihibang na.
Nakaligtaan mo na ba kung anong antas ng kanilang buhay? At ikaw ay isang magiging tanyag na manunulat? Ikaw ba ay nagbibiro? Ha, Amelia? Walang kapangyarihan ang mga babae upang makamit nila ang kanilang mga pangarap sa mundong ito. Ngunit ama, labag po sa aking dibdib ang pakasalan si Mateo. At bakit niyo ba ginagawang biro ang pangarap ko? Amelia, labanan mo ang iyong damdamin. Abay, natuluyan ka na talaga, Amelia. Ano bang pinakain sa iyo ni Lorenzo at nagkakaganyan ka? Ikaw ba ay na-impluwensyahan ni Lorenzo? Ha, Amelia? At nais kong ipaalala sa iyo, Amelia, wala kang karapatang tumutol sa amin. Susundin mo ang aming mga utos sapagkat kami ang nagpalaki sa iyo. Kami ang iyong mga magulang. Nararapat na ang anak ay sumunod sa mga utos ng kanilang magulang. Ama, hindi ako interesado kay Mateo. At hindi ko rin nais makulong sa buhay na hindi ako maligaya. Bakit wala kaming karapatang pumili at tumutol sa gusto nyo? Bakit hinahadlangan nyo kami upang matuto? Bakit kailangan namin kayong asikasuhin na para bang nabubuhay kami para pagsilbihan kayo? At sumang-ayon sa lahat ng gusto nyo? Amelia! Amelia, huwag ka magpadalos-dalos. Ate Felicidad, pwede bang sa ngayon lang mailabos ko muna yung saloobin ko? Di ba pareho naman tayo ng pananaw? Tulungan mo naman ako. Hindi ako makapaniwala hanggang sa ngayon. Takot pa rin nagbawagi sa iyong puso't isipan. Amelia! Una sa lahat, Ama. Bakit kaming mga babae parang kasambahay na palaging sumusunod sa kanyang amo? Magunos dili ka, Amelia. Yan bang itinuro ni Lorenzo sa'yo? Ha, Amelia? Ako ang hubog sa aking kapalaran. At ako ang magsusulat ng aking sariling kinabukasan. Fernando! Ano po, senyor? Sundan ninyo si Amelia at paslangin ninyo si Lorenzo kahit anong mangyari. Susunod po, senyor! Bakit tayo tumatakas? Dahil hindi gusto niya ang aking mga plano. Lorenzo! Ang sawa niyo. Lorenzo. 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 Lorenzo.
Ayun ako pa naman. Ayaw. Amelia, huwag. Ayaw, lagi isa. Ano? Iyo pa pakasal ng anak sa... Ay, yung natawa. Batas. Okay na guys. Okay.